Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin ang taong nakakonect sa'yo. Hindi ko na-explain kasi palagi naman natin ito ginagawa. Tingnan natin ang intention. Ay, nararamdaman intention, behavior, nararamdaman mo ang hidden ng connection na ito, advice, at syempre yung mga naghahanap ng clarity at sa mga nagkahiwalay na gusto na makarinig ng mga messages na gusto mo ng clarity. Kukuha rin tayo, no? Yan. Sa mga gusto magpa-personal reading, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. Taon na nakakonect kay Scorpio. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man iyan. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Vice versa tayo palagi. Lagi niyo tatandaan niya. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Okay, nararamdaman niya sa'yo, you are the person daw, Scorpio, na palagi kang nagbibigay ng payo, opinyon, mabait naman ang sinasabi niya dito, no? Yun nga lang minsan, may mga bagay siya na I don't know if there's a conversation na nagkakaroon ng pagja-jangling when it comes sa pag-uusap o sa connection, yun nararamdaman niya. Nagkakaroon kasi siya ng pag-evaluate sa mga bagay na sinasabi mo siguro o mga napag-uusapan nyo until life. Sa mga ano to kung bago man kayo o magkakilala man kayo or walang third party relationship yun na nakikita ko dito sa sitwasyon. Yun. And then sa mga may third party. Sa may mga third party, yun alam naman niya Alam niya, nararamdaman niya sa'yo yun, na alam niya na meron kang ibang ka-connection. Yan, parang nado sa point na hindi ka kontento. Mabait ka naman, sinasabi niya, mabait ka, pero hindi ka, vice versa tayo vice versa, hindi ka kontento sa iisa. Yun, kumbaga parang halimbawa kung bago lang kayo hindi siya kontento na isa lang ang kausap niya, ganun. Ganon din sa may mga nagkahiwalay, no? Nagkaroon talaga ng third party. Nararamdaman niya siya always, alam mo yung always na marami kang nasasabi or marami kang opinion or may mga palagi kang may kausap na hindi yung nararamdaman niya sa'yo. Lagi kang may ka-deal, lagi kang may ka-connect, yun. Minsan yung parang connection is, hindi ko alam, sa mga nagkahiwalay, naging ups and down yung connection, yun na nakikita ko dito sa sitwasyon. Pwede rin niya iba sa inyo kasi dito is third party or nagkahiwalay is yung tao na to is either mas matanda siya sa'yo or ikaw yung mas matanda or may connection sa iba. Pwedeng may asawa, pwedeng may karelasyon or may third party talaga. May mga secret or yung iba dito ay sinasabi na nararamdaman niya sa is masyadong malihim ang isa, no? Yun. Ay. Ano ang intention mo kay Scorpio? Vice versa? Tao na ako na kay Scorpio, ano ang intention mo kay Scorpio? Vice versa tayo. Bago man kayo o luma kayo niyan or ano man. I-connect mo sa sarili mo. Okay, intention niya sa iyo, sa mga nagkahiwalay dyan, intention niya sa iyo is gusto kanya kausapin dito. Sa mga nagkahiwalay, gusto ka daw niya kausapin kasi they want to recover this connection or gusto niyang maibalik o ma-recover itong connection na ito. Kung ano man nangyari sa inyong dalawa, ba't kayo nagkahiwalay? Nandun yung thinking na yun, no? Sa nakikita ko dito. Hindi niya kaya pang i-end yung connection or hindi talaga yung gusto niyang ma-survive again the connection. Or nasa isip niya lang, nandun sa point na yun, ano? Pero kasi nandito sa point na Wheel of Fortune parang if ever lang naman, nandun sa point na yun, no? Kung kayo naman is walang third party relationship o bago kayo nitong tao na to, is nandito yung sitwasyon na
nagkakaroon ng mga pagpaplano or may mga plano ako nakikita na gustong maisaayos. Ganyan, may mga gustong maisaayos, makumpuni when it comes in this connection. Hindi ko alam why. Siguro may mga time na hindi kayo nagkakaunawaan. May mga ganun bang sitwasyon. Yun ang nakikita ko kasi dito. May mga sitwasyon na nawawala sa main focus ang bawat isa. Kahit kapag nag-uusap siguro, na parang paulit-ulit or mga ganun. Yun. Kung may mga third party naman, ay may bit na ano ito, no? Iba dito kasi they feeling burnout sa ganun, no? May nakikita kasi akong they feeling burnout na andun yung pagka-rude situation or siguro may mga bagay na hindi talaga nagugustuhan yung salita, no? Ganun ang nakikita ko. Parang paulit-ulit, mga ganyan. So, yung mga third party, ganun din. Sa nakikita ko dito. Parang nagkakaroon talaga kayo ng mga nagkakaroon ng kanya-kanyang opinion or sagutan, situation, nagiging rude ang isa or na-unfocus, ganyan. Lalo na may third party, syempre na-unfocus talaga siya sa'yo. Pero hindi yung point na marirecover uli, magiging okay uli, ganyan uli, magiging okay uli, hot and cold, no? Yung situation. O ganun din sa mga bago dyan, nagiging hot and cold yung connection na ito. Pero isa dito, gusto pa rin na ma-recover to. Kumbaga, gusto pa rin na ma-survive yung situation. Ano ang behavior mo kay Scorpio? Vice versa? Ano yan? Devil! Ano ba yan? Kalaleo. Sa mga nagkahiwalay, behavior niya sa iyo is sa mga nagkahiwalay to magkaibigan man kayo o bago man kayo o luma man kayo sa mga nagkahiwalay. Kasi andito yung sitwasyon na I want to release myself sa iyo. Sabi niya gano'n. Parang I want to escape sa sitwasyon na ito kasi I think this is not worth it. Parang nando sa point na yun. Or nando na yung point na hindi talaga mag-work. Kasi, alam mo yung, hindi ko alam why, parang they feel it's not worth it or hindi siya magiging good connection talaga. Yun na nakikita ko, kaya nagkaroon siya ng awakening. Siguro nagkaroon, hindi ko alam kung ano yung, bakit nagkaroon siya ng pag-awakening sa sitwasyon. Kaya siya nag-let go. Nandun sa point na yun. No? Yun na nakita ko sa mga nagkahiwalay. Sa mga walang third party connection dyan, sa nakikita ko dito, ang behavior niya sa iyo is vice versa tayo Alam mo, ang nakikita ko dito, actually aware itong tao na to. Ganun din sa mga may third party Itong tao na to, nakikita ko na aware siya sa mga sinasabi niya, sa mga kilos niya, sa salita niya, sa actions niya. Aware siya kasi there is something hiding na ayaw niya na makita mo na nagkakaroon siya ng konting may strategy yung situation no? Yun na nakikita ko. Or maybe this is you Scorpio Yun na nakikita ko dito. Maingat. Nagiging maingat. No? Ito. Yun na nakikita ko. Na behavior niya. Pero may something. Sabi ganun. Yun. Anak, baba ka muna. Ano yan? Ba't ganyan yung ano? Vice versa tayo. Scorpio, ano nararamdaman mo sa tao? Ano yung nararamdaman mo sa tao na to? Vice versa. Okay. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, para kasi sa'yo, nararamdaman sa kanya, syempre, masaya ka sa kanya, nando yung saya, sa talaga yung gusto mo o yung kahilingan mo, sa nakikita ko dito,
you feel young and you feel excited always when it comes dito sa tao na to, no? Sa nakikita ko sa kanya, yun. May mga bagay na kung nagkahiwalay kayo nito, may mga bagay na hindi mo pa talaga siya kayang makalimutan or hindi mo siya kayang i-end pa sa ngayon when it comes sa ano. Siguro naaalala mo pa rin. Ako nakikita dito na yun. Yun ang nararamdaman sa kanya. Sa iba sa inyo is pagiging immature situation. Pwedeng sinasabi niya na immature ka or ikaw sinasabi mo na ba immature siya or talaga sinasabi mo na kasi bata pa talaga siya. Maaring magkalayo rin talaga kayo ng edad, no? Pwedeng nandun sa point na yun. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga nandun yung point na minsan wala siya sa hugot, maring ganun, or hindi niya masakyan yung hugot mo at hindi mo rin masakyan yung hugot niya. Pwedeng nandun sa point, no? Kung kayo naman is walang third party connection, nandun yung excitement, no? Sa inyong dalawa, o na-excite ka talaga sa kanya kasi nandun yun na ibibigay niya yung fulfillment na gusto mo na makuha, no? Pagdating in this connection sa nakikita ko, yun nga lang, there's a stagnant situation or may blockage when it comes in this connection. Siguro sa iba dito, if there's a third party, siguro isa yun sa nagiging blockage. Nandun yung point na may mga bagay ka lang na wala kang magawa. No, siguro may mga ginugusto siya or ginugusto mo na wala siyang magawa or wala lang din siya magawa. Kung di pagbigyan ka, pwedeng nandun sa point na yun or nandun yung connection na ito, kung lalo na kung may mga third party talaga is stagnant, no? Yun. Pero hindi kayang i-let go or hindi kayang o lalo na kung may mga pinagpipilian, hindi kayang i-let go or hindi kayang i-end pa yung connection for a while sa ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Ano po yung hidden ng connection na to? Vice versa tayo, ha? Vice versa. Ano po yung hidden? Ikaw ito or siya, ha? Ay, ano ba yan? Itong tao na nakikita ko dito, ang nakikita ko sa kanya dito, nandito siya sa point na paghihintay. Naghihintay siya at nagkakaroon siya na pag-analyze sa mga bagay-bagay o sitwasyon in life. Gusto kanya kausapin. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo, gusto kanya kausapin, gusto niya mag-apology o gusto niya iparamdam yung mga gusto niyang sabihin sa'yo o yung mga gusto niya iparamdam sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun. Ikaw ito or siya, ha? Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman, ang nakikita ko dito is kasi two energy yung nakikita ko explanation kasi lumabas ito, si Ten, tsaka lumabas si Strange. Then, sa nakita ko dito, ang nakikita ko naman na isa dito is this person is a totally cutting you. No, yun yung nakita ko dito. Maaaring may na-discover siya sa'yo or pwedeng na yung point na nagkaroon siya ng ang pag-a-analyze sa mga bagay-bagay and then they try to progress it and then yun na, boom, okay, I need to let go this person and I need to start a new beginning in my life. Nandun sa point na yun at kailangan ko talaga na parang nandun sa point na nako, ayoko magsayang ng oras at ng panahon dito sa sitwasyon na to and I need to move on. Nandun yung point na yun. Yun yung isang energy na nakukuha ko dito. No? Or iba, diba, yung iba sa inyo kasi naghahanap siya ng they want something clarity. No? Yan ang nakikita ko dito. Advice. Vice versa. Ay, hindi pala. Advice pala to. Ba't vice versa ang advice ate? Okay, when it comes sa advice, is try to make it balance any situation into your life. Umiwas ka, umalis ka, o huwag kang pumasok sa isang sitwasyon na ikaka-frustrate mo. Kailangan sa'yo is always have a mental strength, clear mind, kung kailangan mo ilaya or i-release o mag-escape sa isang sitwasyon mo sa buhay mo para hindi ka mapasok sa isang hindi magandang connection. Lalo na if this is a third party or mga bagay na gusot man yan o wag ka na makisawsaw man yan kung saan man yan is umiwas ka na lang, no?
ang sinasabi dito. It's more on balancing and control. Kailangan mo rin magkaroon ng pagkukontrol in some aspect of your life. Ang sinasabi, manimbang ka rin. Ganun ang nakikita ko dito. Yun ang sinasabi na ano. Tsaka syempre, mag-focus ka rin sa sarili mo, no? You need to love, to take care. And kailangan mo daw na, may mga bagay ka raw na kailangan mong baguhin. Parang, mas need mo ata, so iba sa inyo, mas need mo ata kumain na mas more vegetable than to a meat, mga ganyan. Mas siguro dagdagan mo pa more ng vegetable, no? Para magkaroon ng more on balancing sa sarili. Alagaan mo daw yung sarili mo at mahalin. This wasn't love. Ay, ganun. Ibig sabihin nyo iba sa inyo, when it comes to third party, or sa mga nagkahiwalay talaga dito, pero makiramdam na rin kayo sa mga wala namang third party, nandito yung point na nakakaramdam yung isa na they feel na hindi to love. This is not a love. Totally. No? Soul come back online. May pagbabalik ng tao talaga dito na, di ba tulad ng sabi ko dito, itong tao na may yung ano to? Hidden secret na tao na they cutting you or you cutting this person, kung sino man ito. Nandun siya sa sitwasyon na mas nagpo-focus siya sa sarili niya. This time, nagkaroon na siya ng alignment or ayaw na talaga niya magsayang ng oras. Ganyan. You never really loved me. Ay, naku po. Kung may mga third party or bago man kayo niyan, ganyan, wala pa talaga yung love. Kumbaga wala. Pwede rin kasi may blockage ano, sa nakikita ko dito, or mga third party man yan, or nagkahiwalay, yun. Hindi siya pagmamahal. Hindi siya totally pagmamahal na naganap. Pero siya, alam mo naman, di ba, kapag nagkahiwalay, it's the beginning of life. New life begin. Ito na rin kasi si alignment sa nakikita ko dito. Nagkaroon ng ano, isa sa inyo manipulative pala, no? Nagkaroon ng mga doubting sa sarili. May mga gustong sabihin na hindi nasabi. Na sinabi na masyado kang sensitive, masyado kang matampuhin, masyado kang mapag-isip. May sinasabing gano'n. May nag-uumpisa na, oh. Ay, ano ba yan, ate? I really thought you always be there. Ay, may taong nag-iisip na ganito. Ikaw ba to? Or siya? Inakala niya na nandyan ka lang palagi sa tabi niya. You were my home. Now, you're just a place I can't return. Ay, ganun. Ikaw ba to or siya? Hearing your name still make my heart race. Janay na Medelios. Okay. May nag-iisip po, may naghihintay ng tawag, reply, text, ganyan. Akala niya, andyan ka pa rin. Or nakakakaroon siya ng reminiscing from the past situation. Or nandun yung paghihintay. No? Yan. May nagtitiis, ano, dito sa sitwasyon. Lalo na kung may mga third party, nandun talaga yung pagtitiis. No? Or mga bago man dyan, nandun yung paghihintay pa rin. Arigatou namaste, God bless.